Oh, pero sabi po ng COA doon sa kanilang mga report, may problema daw po sa compliance at documentation. Siguro papunta ito doon sa mga private hospital. Siguro nagkulang ba kayo ng mga dokumentong sinasubmit doon sa mga requirements ng PhilHealth? Ang alam ko po, ang binabanggit nila noon ay doon sa report nilang 1 billion ay sa DOH hospitals. Mhm. But yung po sa aming sa mga pribadong hospitals, yun po ang hinahabol namin kasi sa tingin po Mhm. namin ay tama naman yung mga proseso na sinubmit namin nung time na yon. Ang naging problema po kasi noon, pabago-bago sila ng patakaran, ano po, ng Mhm. kanila nung time na may COVID, ano. Paiba-iba ang kanilang guidelines to the point na yun po, sasabihin nila, mali ang ano nyo, ang submission nyo, ganyan. Hanggang sa lumaki po ng lumaki yun. At alam niyo naman po, nung time na yon, ang isang kaso, umabot yan ng around 200 hanggang 1 million ang isang Mhm. kaso ng COVID. Opo, Oo. kaya ganun po kalaki. Nagkaroon na po ba kayo ng pagkakataon na makausap mismo ang mga opisyal ng PhilHealth, bagamat nagbabago-bago nga kung sino-sino itong mga Oo. naitatalagaan ng mga opisyal ng PhilHealth, pero may mga napag-usapan na po ba kayo kung paano ma-resolve yung mga ganong issue na hindi pare-pareho yung mga, sabi niyo, pabago-bago yung mga Ang requirements na hinihingi guidelines. sa inyo? Noon po, yan meron na po kami dating pag-uusap no nung dating Mhm. presidente. Ngayon yung bagong presidente natin, meron silang babayaran sa amin ng tinatawag nila flexibility claims po 'yan, ano po. Mhm. At yun po ay worth around 8 billion. In-extend po nila ang submission ng mga claims na yon until March of 2026 at inasahan po namin na maibabalik din sa amin 'yan. Pero Mhm. yung bukod pa po 'yan doon sa kiniklaim namin na ano